Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video na to gawin natin ang weekly horoscope for October 7 to 13 para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Taurus. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign nyo, importante kasi po ito, sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. Tandaan po natin na yung mga magiging readings natin, they are for guidance purposes. May label po tayong use it wise. At sa mga, kung kailangan nyo po magpa-schedule po ng private reading or ng spell works, bakit mali? Uy! Ayan, kung kailangan nyo po nun, pwede nyo po ako i-message ng diretso po sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa baba ng description ng ating video. At kung nais nyo pong masuportahan po ang ating channel para lumago pa po ito, pwede nyo pong i-click yung ating join button sa baba or yung thanks button. Or pwede po kayo mag-send ng donation via Maya or GCash. The number is in the bottom of your screen. Hello, Taurus. Kamusta ka na nga ba? Okay, so tingnan natin. What's your inner you? So, we have your Three of Empress and Deep Knowing. Okay, so Empress kasi, this is a female energy, so parang motherhood na rin siya. It's also about nurturing. Tapos, andun din na ang Empress is connected to the planet Venus. Venus is about love. So, lahat ng klase ng pagmamahal, and even motherhood. Then we have your deep knowing. Well, ang dami sa inyo na within the house of Taurus na may sun, moon, at rising. You're craving for a certain motherly love, yung love ng isang family, yung love na parang merong yung love na sabihin natin na ano ba yung term na maganda? Yung nurturing. Kasi andoon na you feel, ang dami sa inyo na nararamdaman na parang ako na naman yung gumagawa, ako na yung nag-a-adjust, ako yung naghahanap ng paraan. Ando na gustong ipaalala sa'yo ng universe na there are things in life that you need to go back to. May mga bagay na kailangan mong matutunan, may mga bagay na kailangan mong pagdaanan, mga bagay na kailangan mong maintindihan ngayon. So this is where the universe is leading you. Andoon ka na, kaya naramdaman mo rin siya eh, kasi hinahanap-hanap mo din siya. Andoon na, andoon na yung, kumbaga, nagkakaroon ka ng comparison kung nasaan ka dati at kung nasaan ka ngayon. Parang dati, nagagawa ko naman itong mga bagay na to or sabihin natin na nagkakaroon, na, iba sa inyo, ito yung parang nakakain naman ako na maayos dati, nakakapag, hindi ako nag-iisip ng kung ano yung kailangan ko para bukas or kung ano yung kakahinatnan ko. Andoon na you guys, ang dami sa inyo naglulong ng ganong safety ulit. Naghahanap kayo ng parang maibalik yung dati. Mapunta kayo ulit sa posisyon na kung saan ramdam nyo na hindi nyo kailangan na nag-iisip palagi kung ano yung kailangan mong gawin para mabuhay. Siguro nakakapagod talaga din na mapag-isa na and well, generally naman din kasi sabi nila ang Taurus matitigas ang ulo. So andoon na nilalabanan mo kasi din eh. Ang dami sa inyo na parang, okay lang ako, kaya ko 'to." Bam, 'di ba? Parang ano yung ginagawa sa mga fraternity lang. Pero kailangan din aminin, Taurus. Although yes, tinatawag ka ng House of Resources and House of Money. Na andun ka rin sa sitwasyon na alam mo sa sarili mo na may pangangailangan ka ngayon at nahihirapan kang punan. At yung mga tao, may mga tao nakapaligid sa'yo na ando na pinipilit mo silang isalba, pinipilit mo silang tulungan, pinipilit mo din silang iangat. Pero kasi minsan
At yun natutunan ko eh sa isang resort nun. Sabi nung nakausap ko na lifeguard, minsan 'pag sobrang sa-struggle daw yung tao, hindi agad nila tinutulungan, hinihintay nila medyo mapagod. Para hindi sila kawag na kawag kasi ang ending pala nun, may posibilidad yung taong nalulunod tsaka yung lifeguard pareho silang malunod, pareho silang mahatak. Kasi nga lumalaban masyado yung isa, minsan yung kailangan na kaya pinagre-relax minsan sila, yung mga nalulunod ta's yung lifeguard yung gagawa, kasi para makagalaw sila ng maayos. So, minsan gano'n din yung nangyayari, yung parang sa'yo, you're trying to save others, pero alam mo lumulubog ka din. Minsan kailangan mong bumalik doon sa posisyon na kung saan ikaw muna yung isasalba mo yung sarili mo by going back to the basics. By going back, let's go, we could call it as the mother's love. Doon tayo unang bumalik. Doon natin ulit simulan ang ating mga sarili. Doon natin ulit buuin ang ating mga nasirang mga pangarap. Doon muna tayo, doon muna tayo. Ano kasi nagko-cross sa'yo? Seven of Wands. Tapos Yang. Seven kasi is about wisdom. Then Wands, fire to. Passions and energies. Tapos Yang, the male energy. Aha. Alam mo yung masakit na part kasi para sa nakikita ko dito. Alam mo yung kailangan mong gawin. Alam mo yung kailangan mong patunguhan. Alam mo din yung mga kailangan mong bigyang pansin. Pero andun kasi na siguro dahil sa pangit yung term ko siguro dahil din sa pride na parang baka isipin kasi nila failure ako or isipin kasi nila na hindi ko kinaya. Alam mo minsan sabi nga it's all in the mind eh. Minsan tayo lang yung nag-iisip nun. Andoon na ang downside nito kasi gina-judge na natin sila na gano'n agad ang tingin sa'tin. Pero sino tayo para sabihin na gano'n ang pakikitungo nila sa'tin, na gano'n ang tingin nila sa'tin na para sa kanila, gano'n tayo. No, Taurus, that is not how people look at you. Tayo lang yung nagkakaroon ng prejudgment na ganito yung iniisip nila para sa'tin. Well, in fact, especially our family and the family, the ones that we chose, hindi gano'n ang nakikita nila. They're just waiting din na minsan mag-reach out ka, hinihintay lang nila magsabi ka, hinihintay lang nila na bigyan mo ng oras na sabihin mo talaga. Teka tanong siya, sabihin mo talaga kung ano yung kailangan mo sa mga oras na ito. Ano yung sabi nila? Honesty is the best policy. But being honest, ibig sabihin, kailangan natin maging weak din. Being honest, andoon na kailangan natin maging vulnerable. Kasi ibubukas natin yung ating damdamin. Ipapaalam natin at hahayaan natin silang pumasok sa kaloob-looban ng ating puso. Mahirap 'to, pero kailangan mo magbukas. Yun lang kasi sabi nila may kasabihan na you can bring the horse to the watering hole, but you cannot force it to drink. Puwede mong dalhin ang kabayo sa palatubigan, pero hindi mo pipilit na uminom. May mga gustong mag-abot ng kamay nila para hatakin ka paakyat. Pero ang tanong, aabutin mo ba 'to? O mas hahayaan mo na lalamunin ka ng hiya at ng pride? Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden. In this way, we will fulfill the law of Christ. Bigyan mo ng pagkakataon yung mga taong 'to na matupad nila ang pagtulong sa'yo at matupad nila yung utos.
ng lumikha. Crowning card mo, Page of Wands, co-create. Ang hirap talaga manggap ng pagkakatiwalaan, Taurus. Isang bagay yan. Ang hirap na minsan maniwala sa mga sasabihin ng iba. Ang hirap kasi na ano, ang hirap na andoon na bibigyan natin ng pagkakataon yung mga tao na pumasok sa ating puso. Pero ang natutuwa naman ako, hindi ka natatakot na maghanap o maging bukas pa rin na baka sakali meron pa diyan na puwede ko masandalan. Nagbabakasakali ka pa rin na baka may mga tao pa sa paligid ko na puwede kong pagkatiwalaan. Nagbabakasakali ka pa rin na may mga tao na puwede mong matakbuhan sa ngayon. Actually marami. Andoon lang na kailangan mong buksan yung sarili mo na hindi ibig sabihin na ayun nga, na yung iniisip mo na sa ibang tao na baka mamaya isipin ng pamilya mo na mahina ka o isa kang failure, pero hindi eh. Your family is still your family. O iba sa inyo nahihiya kasi may mga nagawa kayo or mga naging desisyon kayo na hindi naging maayos. Your family is still there. Kasi kahit anong mangyari, bandang huli, kadugo mo pa rin sila. Pero kasi dito ang hinahanap mo, not just the family eh. Kasi naalala ko yung di ba may kasabihan na blood is thicker than water? Pero hindi yun kompleto eh. Sabi doon, yung totoong quote ha, the blood of the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Accent. Sa Tagalog, mas matimbang ang dugo. Mas matimbang ang mga pinili nating maging kapamilya kumpara sa totoong mga kapamilya natin. Pero kasi tandaan mo, there are also people na may mga tao din na they have their boundaries kung hanggang saan lang nila kayang mag-extend ng help. That they have boundaries na kung hanggang saan lang nila kayang ibigay. That's why the universe is calling you to go back to your family, the immediate one. Yung foundation mo. We have here the Ten of Swords, tsaka Fork in the Road. Well, medyo patawarin niyo ako ngayon pa lang. At medyo yung mga terms na gagamitin ko ay pag nagkataon ay medyo hindi maganda. Pero nagkaroon ka din ng mga mali mong desisyon sa nakaraan. Mga desisyon na sabihin natin na in a way pinagsisihan mo, pero hindi mo na puwedeng mabalikan para itama. Kasi may mga bagay sa nakaraan na hanggang do'n na 'yun, eh, at wala na tayong magagawa. Hindi na natin 'to mababago, hindi na natin 'to maisasaayos. Ang kaya nating gawin ngayon is kunin natin yung mga natutunan natin mula sa mga kaganapang ito at gamitin ito para maging sandigan natin sa mga susunod nating desisyon sa buhay. May mga darating pa na mga desisyon na kailangan mong pag-isipan mabuti. Ito yung punto na pinapaalala sa'yo ng universe na gamitin mo yung mga natutunan mo. Nagkamali ka in the past, okay. Pero hindi naman 'to life sentence na kailangan mong parusahan yung sarili mo, okey? Binabayaran din natin ng karma. So, anong gagawin natin para ma-utilize natin 'to, para maging pabor naman sa'tin yung mga nangyari? Andun ang sinasabi ng universe, learn from it. Hindi ko alam kung nasabi ko sa'yo Taurus, pero andoon na remember na kasabihan na history repeats itself. Actually, totoo. It does repeats itself kung hindi natin naalala o hindi natin isinabuhay yung mga karunungan at mga natutunan natin mula dito. Kung hahayaan natin na paulit-ulit tayo na na gapiin noong mga kaganapang yun, ay, friend, ikaw talaga ang kawawa sa bandang huli.
ikaw ang lalamunin. Ikaw ang talo. Kasi magiging continuous pattern siya. So the universe is calling you, remember the past, learn from it. Na nangyari sa past pag nagkaganito, Six of Swords tsaka building blocks. So six kasi is about harmony. Swords tungkol to sa air, about sa pag-iisip natin, the mind and the intellect, building blocks. Well, madami ding nasira. Parang andon na, paano ko ba ipoput into the right words? Na ang daming nang nasira, ang daming nabasag, ang daming nadurog. At may mga bagay na hindi natin kayang ibalik na. May mga bagay na talagang sabihin natin, hanggang doon na lang yun talaga. Hmm. So, andoon na sinasabi ng cards na, yes, pinilit mo na parang ito para sa'yo, ito yung naging tama. At nakita mo, hindi naging maganda yung kinalabasan ng bagay na to. So, andun na pinapaala sa'yo ng universe na start right this time. Magsimula ka sa tamang pamamaraan. Magsimula ka sa tamang, yung sabi nila, start right this time. Kasi, you know naman na kahit pagbalik-balik na rin natin, may mga naging action ka noon na alam mo naging questionable. At sorry, pero hindi naman sa lahat 'to, pero yung iba sa inyo na may Sun, Moon at Rising na Taurus, andun kasi na ano, eh, pinipilit niyo sana i-justify na hindi, kaya ako nagdesisyon 'to kasi ganito. Sorry, pero 'wag nating pilitin na maging victim doon sa mga desisyon natin. Tandaan natin, sabi nga, for every action there is an equal and opposite reaction. May mali tayong nagawa, meron tayong pagbabayaran. May tama tayong nagawa, meron tayong gantimpala na matatanggap. Basic law of karma 'to. Ano ba yung mga kailangan mong balikan na nasira mo dati, na kailangan mong ihingi ng tawad. Do'n tayo magsimula. Simulan mo din na patawarin mo yung sarili mo kasi andun yung punto na yes, naging mapangahas iba sa inyo, naging mapangahas sa mga desisyon dahil gusto niyo na maging maayos sa mga bagay-bagay, pero sa bandang huli hindi naging maganda pala. Patawarin mo yung sarili mo sa mga oras na nagkamali ka ng desisyon. Patawarin mo yung sarili mo dun sa mga oras na hindi ka nag-isip ng maayos. Dun tayo. Then unti-untiin nating ayusin yung sarili mo. Gamit yung mga natutunan mo mula sa nakaraan, ituloy natin 'to. Hmm, hmm. Ano bang sabi kasi ng ano mo, ano bang mangyayari in the future in terms ikaw? So we have here the Emperor and flexibility. Well, according sa cards, sa mga susunod doon sa paghi-heal mo ng part na yun, because healing can also be hard, eh. Andoon na, hmm, pinapaalala sa'yo ng universe na or pinapakita ng universe dito na there will be healing. Andun na with an emperor. Emperor kasi it's about leadership, eh. Tungkol siya sa Aries, about personality and flexibility. Makikita mo din na magkakaroon ng pagbabago sa'yo. Pagbabago sa larangan ng pakikitungo mo sa ibang tao, sa larangan ng paano mo asikasuhin ang sarili mo, sa larangan na paano mong bigyang pugay, paano ka magdesisyon, paano ka magsalita, sa punto paano ka rin mag-isip. Andoon na babaguhin na yun ng sansinukob para sa'yo. Hmm. Kasi what you need is actually some adjustments. It's time that you will go ahead and adjust yourself.
the changes that you need, kailangan mo siyang gawin. Yung mga pagbabagong 'to, necessary kasi tandaan mo, we are in constant evolution, Taurus. Constantly nagbabago tayo at hindi tayo puwedeng mapirme o maipit na, "Ay eto na ako, gan'to na ako." Yun yung isa sa mga negative na mindset, eh, yung, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay." No, diyan ka pinanganak, di mo kasalanan, pero kung diyan ka mapipili na mamamatay, ayun, kasalanan mo siya. Hmm, Changes is available para sa'yo, the card of flexibility. Kailangan mo lang talaga bumalik ng konti sa nakaraan, ayusin 'to, at makikita mo, the major changes will be coming on your way will be something na kailangang-kailangan mo. Your physical environment is the Seven of Cups and all that glitters. Seven's about wisdom, Cups about emotions. Hindi dahil hindi dahil masaya, or nakakuha tayo ng happiness kung nasaan tayo, ibig sabihin nun tama na. Madaming masaya na mali, 'di ba? Madaming masaya na hindi nakakabuti sa'tin. Madaming masayang bagay na nakakasira sa'tin. So, this is where the cards sinasabi din sa'yo na, "Uy, baka naman Taurus, piliin natin yung mga bagay na magiging maganda yung impluwensiya sa'tin. Piliin natin yung mga bagay na at mga tao na sa bandang huli, mapapahalagahan tayo." Kasi well, ako naniniwala din ako dun siguro na that family is really forever. Although hindi naman lahat ng family talaga, masarap kasama, may mga toxic kasi aminin natin. Pero kasi sa'yo karamihan ano, happiness ang dala nila, eh. Love, joy, comfort. Sabi nga nung isang movie, kung napanood niyo yun, Sweet Home Alabama, sabi dun, sabi nung ano, bidang lalaki, dun sa ex-wife niya, sometimes the things we are looking for are right where we were before. Minsan, yung mga bagay na hinahanap natin, nandun lamang pala kung saan tayo nanggaling. Totoo, sabi nila na sometimes, the grass is greener on the other side. Pero na-compare mo na, mas maganda kung nasaan ka nagsimula, kung nasaan nakatanim yung mga ugat mo, kung saan andoon na ikaw yung napahalagahan, ikaw yung nabigyan ng tamang atensyon, binigyan ka ng tamang pagmamahal, binigyan ka ng tamang aruga. Bakit mo kailangang ipagpalit 'to? Ba't mo kailangang iwanan 'to? Ba't mo kailangang, ipagsantabi? Huwag. Hindi lahat ng masaya, sabi ng All That Glitters, ay mabuti. Your emotional environment, we have here the Five of Wands, round and round. Well, breaking out doon sa cycle na gusto mo kasi nga 5 is about action, tapos Wands is about your passion. Alam mo yung tipong meron kang mga gustong ituloy, may mga gustong gawin. Oo, sabihin natin kasi kapag bumalik ka nga naman doon sa family mo o doon sa mga, andoon na may mga mapipigilan ka sa ibang mga gusto mong gawin. Let's put it na andoon na concerned din sila sa'yo. Pero kasi ang naging kulang, alam mo yung kung ano? Kaya umalis ka din dun, is yung proper communication. Hindi yung pinipilit ng bawat isa yung gusto nila. Walang tumigil para makinig kung ano ba talaga yung nararamdaman, ano ba talaga yung kailangan ng bawat isa. Wala ni isa sa inyo, parang partida na nanahimik muna para intindihan baka may punto naman kasi si gan'to o baka naman may maganda namang ibig sabihin si ganere. Taurus, ikaw yung magpakumbaba this time.
ine-encourage ka ng cards. Ikaw yung magpakumbaba, ikaw muna yung unang makinig. Then kapag nakinig ka na, nailabas na nila yung mga sinasabi nila, nabulalas na nila, na-explain na nila yung side nila, then let your side be heard this time. Makakahanap ka ng point of compromise. Makahanap kayo ng kung saan yung magkikita kayo sa gitna na andoon yung tinatawag nating mutual respect. Yun na naman yung kailangan eh. And you will be able or ma-achieve mo to kapag andoon na pare-pareho kayong nakinig sa nararamdaman ng bawat isa, iniisip ng bawat isa, at magiging bukas kayo, yung parehong partido, sa pag-intindi sa punto ng bawat isa din. Well, communication is the key. Your hopes and fears. So, meron tayong Eight of Pentacles at Unfinished Symphony. So, yun kaya, so, isa sa mga kinakatakutan mo kasi baka mamaya pagbalik mo doon sa family mo, baka mamaya, in terms of finances, hindi ka makagalaw na maayos. Or in terms of opportunity, para makakreate ka ng pera, eh, wala doon. Andun na pinapaalam sa'yo ng universe na, well, kung wala opportunity doon, why not create your own opportunity? Diba? Ikaw gumawa. Again, pala natin, you're the second house, Taurus. Tinatawag kang house of money and resources. Gamitin mo yung side mong yun. Gamitin mo yung kakayanan mo gumawa ng pera kahit nasan ka. Ikaw magbe-break ng cycle. Kung ano yung resources na meron ka, kung ano yung nasa harapan mo, make it count. Parang sa ano lang yan, ako since mag-isa nga lang ako dito, so pagdating sa pagluluto, kung ano yung meron, I'll make it work. Mga tipong, ay, sa ano, minsan pag meron moments na tinatamad ako na lumabas, so magluluto akong pagkain, hinahanda ko may sardinas, ay, igisa natin, gawin nating omelette. Tapos yung sarsa niya, gagawin kong parang soup. Kung ano yung meron ako, yun yung ginagamit ko. Same thing with you. I-utilize mo yung capacity mo to be bumalik ka sa pagiging resourceful mo. Bumalik ka sa pagiging creator mo. So, kailangan mo lang kasi huminga na malalim din eh, para maalala mo na, ayaw nga pala, Taurus na pala ako. Ayaw ko gumawa ng pera. Possible future. Card of strength and happy. May mga nagsasabi na, wala na, tuyo na yung ideas ko, Aero. Piga na ako ng mga pwede kong gawin. Wala na akong maibuga. Talaga? Minsan kasi kailangan muna mag-detox. Ito yan eh. Dito ka dadali ng universe eh. To the point of detoxification muna. Yung point na may mga kailangan mo ng ma-exhale mula sa'yo. And those are the negativities of the past. Ang sinasabi ng card is hindi mo kakalimutan ang nakaraan. Kasi part mo na yon. History. Kaya nga, his story. Yung story mo na to. Pero ang kailangan dito is makuha mo ano yung mga kailangan mong i-properly na i-end. Ano yung mga bagay na kailangan mong i-properly na i-cut na. Ano yung mga kailangan na talagang mawala sa buhay mo. Sino ba yung mga kailangan mong balikan para siguro in a way, humingi ka ng tawad. O in a way, makipag-at peace ka. Sino ba tong mga to? Doon ka mag-focus ngayon. Doon ka bumalik. Doon mo ilagay ang iyong sarili. And then from there, allow yourself to grow naturally. Allow mo yung sarili mo na makaalpas, makalabas. At this time, pag natanggal mo na itong mga to, then, kapag sa excess baggage, mas makahinga ka. Kung sa cholesterol, nag-detox ka,
magiging healthy ka. Ano bang message sa'yo ng mga deities? So we have here is Mars. Mars, passion, action, and the wish to persevere. Mars is the ruler of Aries. Aries is about personality. It's the raw energy. It's about sila yung leader. Leadership sila eh. Kasi sila yung nauuna sa tinatawag natin zodiac cycle. Kumbaga, pag simula Aries, bagong cycle tayo. Parang pwede mo siyang tignan na parang New Year. And New Year is being given to you ng universe. New Year is being addressed sa'yo. New Year or a new beginning is being given. Kailangan mo lang talaga minsan umalis kung nasaan ka. Kailangan mo lang talagang bitawan yung mga akala mo na nagpapasaya sa'yo, pero ang totoo, parang yosi yan. Pagsabi ako sa sarili ko, parang yosi yan. Ang saya, pero alam nating masama sa atin. So I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan yung reading sa'yo. For guidance purposes, use your free will wisely. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung kailangan niyo po magpa-schedule ng private reading or ng Spellworks, pwede niyo po ako i-message sa aking personal account sa Facebook. The link is in the description below. Kung nais niyo pong suportahan na lumago po ang ating channel, pwede niyo po i-click ang ating join button o yung ating thanks button, yung parang heart na may dollar sign. At kung gusto niyo po mag-send ng donation via GCash or Maya, the number naman po is nasa baba ng screen. Taurus, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa Latin nila Benguet, kasama po ang Mikay Noodles na tulog nilalamig. Keep safe, Taurus, and see you soon. Goodbye, Sam.